Isang magandang araw mga boss at welcome back to our channel. Ayun mga boss, hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel mga boss, please do subscribe naman mga boss. Ano lang, yun yung pinakatulong nyo sa ating channel. At panoorin natin ngayon itong si Senador Marcolita mga boss sa plenaryo at pinapapak-check niya yung mga isiniwalat ni Saldico. Ayan, pakinggan muna natin mga boss at panoorin. Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Ang COA po kasi, Mr. President, ay nagsumite ng listahan po ng newly uncovered fraudulent flood control project sa Bulacan, totaling hundreds of millions of pesos in supposed public works that either do not exist or were implemented in entirely different sites. Meron po ba silang tamang pagbilang kung ilan po talaga yung nabilang na ghost projects sa Bulacan, Mr. President? Well, kanina anong proportion? Identified na ghost projects is 8,900. So, 5.25% po ng 8,420. Hindi yan ang ibig sabihin, yung ratio proportion para ma-estimate na. Yan actually mga boss, so hirap na sila yan magdepensa. Ayan, doon sa mga sangkot sa corruption at iniiwasan nila na mapunta ayan kay sa presidente. Itong mga ano kasi, itong mga nagtatanggol sa presidente ay hirap sila kung paano nila lusutan. Yan, lalong-lalo na mga boss, itong si Senador Marcolita yung magtatanong, medyo natataranta sila dito dahil ano to abogado to magaling magtanong kaya nga ano sila dyan pagka si Marcolita na yung talagang nahihirapan sila dumipensa. Ayun mga boss, panoorin na natin. Ano mo? Tuloy-tuloy po yung validation ng team sa Bulacan. Ang suspected ho nilang ghost projects is 37, and out of that 37, 7 po ang ghost projects, Mr. President. Validated ghost projects out of the 37. At ang COA rin po, mayroon din silang fraud audit kinoconduct sa Bulacan, at ang next nila po ay will be Metro Manila. In fact, yun po yung aming usapan ni chairman ng COA po. Sino po ang mas accurate, Mr. President? Yun pong bilang ng COA o yung bilang ng DPWH? Actually, nagko-coordinate ho sila, no? Because at the end, it's DPWH din po ang magpa-file rin ng kaso. So, nagko-coordinate ho sila. In fact, itong mga agencies, insofar as these flood control issues concerned, nagko-coordinate very closely ho ang mga ahensya. Kasi po, Mr. President, ang pagkakaalam ko, fraud audit lang ang ginagawa ng COA, hindi naman siya talaga nag-inspect kung alin talaga yung ghost projects. Kaya maaaring hindi siya mabuting basihan kung pag-uusapan ay pagtansya o pagbilang ng tamang bilang ng lahat ng masasabi nating ghost flood control projects. Yung fraud audit po, Senator Marcoleta, ay composite team ang binuo ng COA and ng DPWH.
DPWH. So meron hong tao ng COA, meron din tao ng DPWH. Kasi yung technical side ho is really importante po ang DPWH dahil mga civil engineers ho yan. So composite team po ang binuo nila. Kasi po ang pagdududa ng representasyong ito, Mr. President, ay nanggagaling sa katotohanan na ang COA po ay isa sa mga sangay ng ating pamahalaan na dapat nakatutok talaga yun eh. Ang katotohanan nga po, lahat ng mga district engineering bang tawag dyan, DE, opisina ng mga district engineers, meron pong resident auditors yan eh. Paano po natin masasabing ghost project, eh dumaan naman sa kanila yun eh. Lahat po eh dumadaan din sa resident auditor eh. Ang iba nga pong nagsasabi eh complicit nga yung resident auditor sa mga project. At sabi po nila, Mr. President, tumatanggap din po ng commission po yung resident COA. Kaya po sila po yung magbibilang. Parang pagdududahan din, Mr. President. Yun ang punto lamang dito. Gusto natin kasing malaman, kasi po kanina, nalaman natin, sa ngayon po ay allegedly 420 pa lang ang projects na na-identify na ghost out of a possible universe of 8,000 flood control projects. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po. Pwede po bang pakukwenta natin sa mga engineers ng DPWH ratio and proportion lamang po para matansya natin ilan ba talaga ang flood control project sa kabuuan itong universe para makwenta natin kung magkano talaga ang nawaldas sa pera ng gobyerno. Ratio and proportion lang po ito. Napakadali po nito. Yusek Ador Canlas, baka naman gusto mong kwentahin ito. Kanina po yung sagutin ko lang po yung unang katanungan. Ang COA bumuo ng Special Fraud Audit Team. So ito po ay nanggaling po sa COA Central. So hindi nila ginamit yung Bulacan resident auditors para po mag-audit ng mga flood control projects. So galing po ito sa central office. Yung katanungan kung magkano ho nawala, kanina pinakita po ni Senator Ping Lacson na ang estimate niya is about 29 billion pesos po ang nawala dahil po dito sa flood control, ghost flood control projects. No? So yun po yung kanyang estimate. Ano pong kwenta ninyo, Yusek? Galing po kanina kay Senator Ping Lacson, ang estimate niya about 29 billion po ang kanyang Hindi estimate. po, yung 420 yun eh. Ang katumbas po ng 420 na so far nakukwenta natin ay 29.75 billion. Tama po. Ngayon po, 8,000 po yung bali pinagkukunan natin ang possible final number of all ghost projects. Kaya sabi ko kay Yusek, pakikwenta mo, 420 divided by 8,000 x over 29.75, bilang po yun? $156 billion, tama po? 156 billion. Yeah, tama ho. O yan po yung po pwedeng mangyari kung sakasakaling 8,000 lang. Baka umabot naman kasi ng 10,000 po eh. Kaya lalaki at lalaki po. 100, yan ang potential po, 156 billion. Yes, Mr. President. Correct. Kanina po, sa pagtatanong po ng mga naunang kasama natin, Mr. President, ay nasabi yata ng ating secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng pagpapile ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President,
ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025 at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama ho kayo. Ngayon po, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si Martin Romualdez. dating speaker ay wala pa? Ayan na. Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung sabi ko, ang pagkalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Akala ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan. Ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Yun, Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico Correct. at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Oo nga. Yung case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So, inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa? Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Yan na. Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero, Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, Ayan na. ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan Mag-sworn. nakanotaryo.
Oo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po Inimbestigahan. ito po hindi po letter, hindi anonymous letter, siya po ay Video. nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo ipack-check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga tagahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung Yung kasi ang ginagawa nila pasa-pasa. Yung kasi actually talaga nakalagay pala sa batas mga boss na kahit hindi naka-sworn statement siya o kahit na ordinaryong tao nagsumbong sa ombudsman na ganun at pwede na imbestigahan pala yan ng ombudsman. Kaya lang ito sila gumagawa lang sila ng mga paraan para hindi maimbestigahan o hindi akan mapunta doon yung issue. Ganun kasi yung cover up kasi yung ginagawa nila actually. Siyempre kaalyado nila. Ganun ang nangyayari dyan. Pero totally yung mga isinisiwalat ni Saldico ay talagang totoo naman talaga. Yan din naman siya pwede maggawa ng video at siraan yung mga dati niyang kasamahan sa gobyerno. So ang taong bayan ay naniniwala na totoo po yung sinasabi at video ni Saldico, yung pagsisiwalat niya mga boss. Kahit ang taong bayan hindi naniniwala na hindi kasama. Ayan si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos dito sa scandal na ito. So kayo mga boss, ano yung masasabi nyo dito? Ayan, please pakilatag na lang ng inyong mga opinion dyan at pakisubscribe syempre mga boss sa ating channel. Ayan, maraming salamat at hanggang sa muli mga boss.